Ayun, Ayun, magandang na po umaga kayo. dito Bati sa po kayo. magandang gabi sa ating mga kababayan diyan sa Europa at kung naaabot ito ng iba pang mga ano no, ng iba't iba pang mga bansa. Opo. At sa ating siyempre dito sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, yung naka-tune in ay magandang umaga sa inyong lahat. O ma'am, sinimulan na namin kanina dahil na ang sabi ni Jean, kayo daw po ang pasimuno. Pwede po bang pakikwento ninyo yung pinagsimulan na kung bakit nagkaroon ng kasong impeachment kay VP Sara? Noong nung tinalakay no, nung nagkaroon ng budget season noong 2023 na siyempre ini-scrutinize natin yung mga previous na mga budget. So yung 2022 kasi yung sa Office of the Vice President, walang confidential funds na nakalagay doon sa budget. Yes, tapos nagtaka na lang kami, 'di ba nag-request sa President. So binigyan na-approve yung 125 million pesos na ano na budget para sa confidential fund. Yung palang act na yon ay unconstitutional na kasi hindi pwedeng magbigay or hindi pwedeng mag-allocate ng budget nang hindi inaaprubahan ng Kongreso. So, oo, ng Congress, ng House of Representatives. So, hindi yung palang unconstitutional na. Kaya noong 2023, in-expose natin yon na bakit December 20 pinayagan na maaprubahan yung 125 million, wala naman sa budget ng 2022, tapos ginastos for 11 days. Tapos nakita namin yung mga ano no, yung mga papeles. So doon nagsimula ano nung budget ng 2023 nung in-scrutinize natin yung budget. Kaya nasabi ko nga noong 2023 as early as 2023 ay this is an impeachable act, no? Kaya sinabi ko 'yon. Kaya hindi 'yon malimutan na as early as 2023 sinabi ko na impeachable act 'yon kasi hindi ka pwedeng gumastos ng or magkaroon ng pondo ng parang magic, no, na hindi naaprubahan ng Kongreso. So doon nagsimula no yung kwento ng ano nung possible na impeachment. So yun hanggang sa alam na natin history nagkasiraan na, nagkagalit yung unit team, napunit yung unit team sa hanggang sa ngayon no na ang condition ay irreconcilable na no talaga yung ano. So, yun. So, actually, nung binubulgar natin yan, hindi pa nga sila makapaniwala, di ba? Nung nagdi-discuss ako, pinagpatayan pa ako ng mic niya Oo, pinagpatayan pa ako ng mic. ni Congressman Sandro Marcos, di ba? So, yun, pinapaliwanag natin yung confidential funds dyan, pero ayaw nilang maniwala. Pero later on, siguro napag-aralan nila, nakumbinsin nila sarili nila na yun ay talagang ano no, yun, tama yung tama ang makabayan doon sa nire-raise natin. At as early as that 2023, sinabi ko na impeachable yan. So, yun yung parang hindi malimutan ni Vice President Sara Duterte na sa mga press conference niya, binabanggit ko daw na may impeach siya or merong impeachable act, mga ganon. Doon nagsimula yun, yung ano no, yung impeachment hanggang sa ayun na nga nagkaroon na ng nag-file tayo no noong 2024 ng ano no December ng impeachment complaint. No, pangalawa tayo na nag-file ng impeachment complaint. So, yun, February, nakarating yung pang-apat na impeachment complaint na naaprubahan ng 215 na mga kongresista nakarating sa Senado noong February 2020, 2025, pero hindi ito agad o forthwith na na put into impeachment trial, no? Natandaan niyo noon ang Senate President noon si Escudero. So tumagal yan ng 3 months hanggang sa nag-ruling ang Supreme Court ng
um, unconstitutionality, no, mga technical, yung mga technical Opo. na sinabi ang Supreme Court tungkol diyan sa tungkol diyan sa parang basically nag-overboard ang Supreme Court dun sa kanilang decision na hindi naman nila sakop talaga tong impeachment. Parang nangialam sila, naglagay sila ng panibagong rules ng impeachment na ang may sole obligation lang noon at mandato ay ang Senado. So yun yung nangyari. Tapos ayun, nag-file ulit ng na-impeach. Technically si Vice President Impeachment doon bill, ay ang verdict impeached na lang na. na No, oo, impeached na kasi naano na yun nabotohan na yun ng sa 200. Congress. So, Oo, kailangan na lang i-trial, no? So, Trial. yun naman ang trabaho ng Senado. Tapos later on nag-file ulit tayo no ng another complaint. Sinunod natin yung sa Supreme Court, yung resolution ng Supreme Court. Kaya lang na-set aside yung sa atin, na-set aside yung sa Makabayan dahil nga sa masyadong maingat, no? Masyadong maingat ang committee, ang Kongreso, ang House of Representatives, nagkaano lang dun sa date, no? Nag-submit kami ng complaint February 2, ay sabi nila dapat daw masyadong start maaga. February 6. So, yun, na-set aside yung dalawang complaint, meron pang isang complaint, yung sa atin na-set aside. So, umusad yung 3 and 4 na yun ngayon yung dininig sa Committee on Justice at na-consolidate at yun ngayon yung pinag-uusapan ngayon sa impeachment trial na may 4 na articles of impeachment, yun yung grave threat at saka daw yung may sedition, no, yung national security, pero hindi tayo kumbinsido doon. Oo. Pangalawa, yung tungkol doon sa confidential funds na yun ang nilalaman ng complaint ng Makabayan. Betraying of public trust, no, yung kaso. Pangatlo, yung bribery, no, pang-apat yung hidden wealth, no, yung yung tungkol sa SALN. Oo, tungkol sa SALN. So yun. At sa ngayon, ang dinidinig ay yung pang-apat na article. Yun yung Pagka po nauna yun. threat. Ha? Ba't inuna nila yung pang-apat? Well, parang nakikita ng prosecutor na yun daw yung pinakamalakas na na articles. Well, nasa diskarte yun no ng prosecutor. Kitang-kita yung ebidensya. Oo. Kasi yun ang ebidensya, yung salita na mismo, no? Yung mukha na mismo, no, ni Vice President, yun talaga yung pinaka-ebidensya. Pero nakita niyo naman kung paano talaga i-discredit, no? At pabulaanan nung defense. So, yun yung naging kasaysayan nitong makasaysayan na impeachment kay Vice President Sara Duterte. So first time na may 2 beses na na-impeach. Na-impeach po. First time na Vice President. So yun. So first time din na isang Vice Presidente ang nagkaroon ng tawag doon, threat sa presidente. Yes. Congresswoman, yung tinatakbo ng impeachment ngayon, parang pulidong-pulido po yung pagkakalatag ng prosecution. Kung sa tingin niyo po kaya kung nung isang taon ay nagtuloy yung impeachment, ano po kaya ang nangyari? Kung natuloy yung yung unang impeachment kaya Opo, in 2025. Nyo, kung hindi ni Cheese. Halos wala namang pinag-iba yung impeachment articles doon sa una at saka yung pangalawa, no? This time nagkaroon na lang ng mga additional na mga testigo, no? Lalo na doon sa confidential funds.
So, Mm. kung natuloy yun, Eh, Right. well, kami, may pag-asa tayo talaga na mai-impeach based doon sa mga ebidensya, doon sa sinasabi ng witnesses, no, kung natuloy yun, ay talagang ano, no, at ngayon din naman tayo ay umaasa na sana ay matuloy yung conviction ni Sara Duterte. Rene, may ano ka, may tanong ka? Ha? Mm. Mm. Kasi yung isang nadagdag, yung isang witness na close aide ni VP Sara, limutan ko yung pangalan niya na ikinakailangan Si niya ng kakilala niya. si Madriaga. So, Madriaga. oo, isa yan sa M. Padriaga. isa yan sa magiging witness, no, doon sa betrayal of public trust, yung confidential funds. So, yan yung So, nagdiin, no, kay Vice President Duterte doon sa confidential funds. So, yan. Oo, si Madriaga. Lalabas yan pag tinalakay na after kasi ng grave threat, no, itong unang article ay isusunod na yon, no? So ito ang pangalawa, no? Yes. Kaya ano ba yung ano natin? Ano ba yung naging um, attitude natin, no, na nagkaroon na ng impeachment. So, trial. So, syempre tayo ay natuwa for more or less 2 years ay natuloy yung impeachment trial na ito yung pinakahihintay-hintay ng taong bayan. So wagi tayo doon, ano, nasimulan na yung impeachment trial. Kaya lang naman nakita niyo naman yung buong 3 araw, no, na punong-puno ng pag-question sa teknikalidad. Kahit nga yung witness, no, yung sa NBI agent na si Kalilong ay nakita niyo parang yung defense parang ayaw pa siyang paupuin doon sa witness stand. May No, question yung nagkaroon credentials niya. nagkaroon ng ng matagal na pagtatalo, no, medyo matagal na pagtatalo. Samantalang nagkaroon na ng pre-trial conference na tinanggap naman nila na magiging witness yon. Ang sinabi ng defense, hindi daw yun nakasama yung witness na yon doon sa nung ipinasa yung original na articles of impeachment sa Kongreso. Hindi na nga yun related doon ngayon kasi nga ang pinag-uusapan na yung consolidation ng noong mga impeachment articles. At saka nag-usap na sa pre-trial conference na isasama siya talaga doon sa mga witness. At pumayag naman ang defense. Tapos biglang ko questionin. So very very parang improper yung ganon, no? At ang gusto lang ay mapatagal yung proseso o mapatagal yung yung hearing. Isang tagumpay din natin doon ay yung bukod sa natuloy na natanggap din yung video bilang verified, authenticated, adopted as as piece of evidence. No, kasi paano ba questionin yung video na ipalabas November 23, 2024? Yun na yung yun na yung mukha niya, yun na yung ebidensya. Nakita ng buong mamamayang Pilipino, nakita ng buong mundo. 'Di ba? So paano mo pa mababakbak itong video na as evidence ng mga pinagsasabi ni Sara Duterte. Ngayon, alam mo nga kung buong video ipinakita, mas ma-incriminate siya, 'di ba? Katulad ng sinabi ng defense, parang gusto nilang ipakita yung buong video, pero kung yung 2 hours na video na yun, ang dami niya talagang ang dami natin talagang makikita na magpapatunay na talagang dapat siyang i-impeach dahil sa unfit, no, yung kanyang behavior, unfit yung kanyang attitude, yung kanyang pagmumura, yung kanyang pagbabanta. Hindi talaga hindi nangyari sa kasaysayan ng buong mundo yung may ganun na vice president na pagbabantaan mo yung presidente mo, yung yung kanyang asawa, tsaka yung dating speaker. Kaya talagang
the video itself, no? Kaya nga sabi nga ni Kong Tonchi, Sara versus Sara, VP Sara versus VP Sara, kasi yung video na yon ang magpapatunay ng ano talaga, pagpapatunay ng kanyang ano no, ng kanyang Character. So may advantage po karakter. yung unang pagtalakay dito sa ano na tong article, ano, kasi kumbaga saan pagbabasihan nga ng character niya na siya ay unfit to Yes, be oo, kasi to lead the country. oo, kasi maganda rin yung opening statement ni ano no, ni Congresswoman Luistro. Yeah. Dahil pinaliwanag niya yung impeachment, ano yung kahalagahan ng accountability, no? At sinasabi niya nga doon na in Tagalog, no, maging ang taong bayan ay makakuha ng accountability sa sino mang opisyal, no, na magagawa ng mga unfit or hindi tutupad sa kanyang tungkulin o sinumpa ang tungkulin. Kaya talagang ano no, itong sinasabi natin na ito na doon pa lang, no, doon sa video pa lang, patunay na yon na unfit to become a vice president talaga itong si Sara Duterte. Any public office. Parang gano'n. Yes, yung public, Ma'am, yung doon din ano po sa yung video na yun yung kay Zuleika? yes, oo. Kasama doon sa video na yun, ano? Nakatulong nga sa prosecutor, no, yung ipinalabas ng defense na video ni Zuleika, 'di ba? Nung tinatanong, may nagtanong na senator judge ay ito yung isang senator judge na sinatanong niya yung bakit pinalabas yung kay Zuleika, ito ba yung pagpapatunay na naging dahilan? Bakit nag-utter nagsalita ng mga words na yun nga yung sinasabi ng prosecutor. Inamin ba naman na yun daw yung dahilan, isa sa mga dahilan. So ibig sabihin, pagpapatunay yun na talagang sinabi niya, siya mismo yung sa video, siya mismo ang tama. nagbigay ng great threat. Tama ka doon, Dits. Doon pa lang, napatunayan na talaga. Parang nagisa sila sa sarili ng mantika. Yes, nakuha sa sariling bibig. 'Di ba? So, ebidensya ng prosecution team, ebidensya rin ng defense team. Ang sabi din nung abogado ng defense ay ang nagsasalita daw ay Sara na ina. O di si Sara talaga 'yon. Oo, parang tama. hindi nyo na si Sara Duterte talaga 'yon. Oo, pinatunayan na nga yun, napatunayan bilang silakbo ng damdamin, kumbaga sa ano. Yes. Pwede ba yun, no? Hindi mo naman pwedeng i-separate yung personal at saka yung political mo. Kapag ikaw ay nasa gobyerno, ang political life at ang personal mo ay hindi pwedeng paghiwalayin, lalo na, no, yung pag ikaw ay nasa gobyerno o nasa office. Kaya talagang talagang nanggagaling na mismo sa defense na nagpapatunay na siya nga talaga 'yon. Tama ka rin doon. Tuwan-tuwa siguro yung mga prosecutor na lawyer kasi sa kanila naman. Sa depensa lang gagaling yung mga ebidensya eh. Yes, baka may mambato ulit ng laptop. So, next week po naka-schedule si Zuleika na Oo. Yes, kaya nagkaroon tuloy ng bala ang prosecutor para i-justify yung pag-testify ni Zuleika. So ine-expect siya sa July second day, sa July 14, no? Tingin ko tatagal pa yan hanggang July 15 kasi kung magkakaroon ng mga cross examination. Kaya yun ang nangyari diyan. Abang-abang talaga ang impeachment trial ni So after nitong paano po ba ang proseso? After nitong pagkalakay dito sa article magbobotohan na po diyan, di ba? Pagkatapos nung first Ganun po ba 'yon? Hindi. Nung unang araw parang ang gusto yata ng senator judges ay talakayin lahat. Kasi at the end na sila magbobotohan. Pero nakita naman natin in the past, 'di ba? At as a rule, kung yung isang impeachment article ay yung isang article ay na-convict na siya, so lahat na 'yon.
no? Quite Oo. carried na yun. Kahit na hindi pa siya kahit na bumoto ng hindi pabor yung sa second sa second article or sa third article. Pero ang pinag-usapan yata parang narinig ko na tatapusin muna yung lahat ng articles bago sila boboto sa lahat. Mabubutuhan in general Oo, na. oo. Pero Kasi baka binanggit na kaagad ni ni presiding presiding Naging- officer Escudero na 16 ang dapat na maging boto. Pero nagbigay din siya ng parang hints na pwedeng i-ano sa Supreme Court. Supreme Yes, Court na oo. mag-decide. Sinabi niya nga yun nung unang araw, pero So, mukhang tatlo may na nga mga yung wala nag-question. Oo. No, sabi niya, pero ano yan, parang judicial question. Yung sinasabi niya na 16. Pero hindi naman napagbigyan yung nila na yung tatlo ay online na Hindi pwede. makipagtanong hindi Hindi. Saan Hindi ka nga pwede naman makakita kasi- na suspended? Tapos Oo. Kasi una-una si Jinggoy, wala na sa jurisdiction ng Senado. Under the jurisdiction na yan ng Tsaka suspended ng siya. Korte. Ganon din naman si Marcoleta, no? Marcoleta. Under the jurisdiction na yan ng Korte. Ito namang si Bato ay at large, nagtatago. So no, and di Unless natin na bigla alam siyang kung sumulpot, may dadampot. punta siya. Ganon. Well, kung bigla siyang sumulpot, baka maaresto siya. Yun naman ang Ayun. kanyang dilema. Kaya Parang hindi pwedeng tumigil na naman rin. yata sa paghahanap. Wala tayong balita. Oo. Sabi noon meron na daw silang alam na daw nila kung nasaan na o pupuntahan na. Check kung nandoon. Pero ayun, ilang linggo na nakaraan, parang walang balita. Well, oo, So ma'am, tama. kung tatalakayin po itong second article, yung confidential funds, ito siguro alam na alam ninyo to, no? Ano ang mga Oo. lalaman nitong article na to? Oo, kasi halos na extensive na yung hearing diyan ng Committee on Accountability and Good Governance no ni Representative Joel Chua nung 19th Congress. Siyempre, kabisado natin 'yan mula nung umpisa no hanggang sa mga ebidensya na ipinresenta. Nakita natin diyan yung mga acknowledgement receipt, yung mga peke na mga pangalan ng tao, activities, no? Yung nakita natin diyan yung talagang expressly na paglabag talaga doon sa betrayal of public trust, no? Ilang daang resibo 'yan, no, na talagang sinabi napatunayan doon sa Committee on Good Governance and Accountability na mga yun no, na mga fictitious pekeng tao, no? Nakita natin doon yung paggamit ng confidential funds sa medicine, sa computer, sa laptop, pagbili ng computer, pagbili ng grocery items na labag yun doon sa labag yun doon sa Joint Circular 2015 no ng COA, ng DBM, ng iba pang mga ahensya no na nung joint circular. So doon pa lang talaga yun pa lang talaga ay talagang na siya, mali ang paggamit. So yun pa lang nga yung pag-access noong confidential funds ay betrayal of public trust na yon. Yung paano pa niya ginastos, 'di ba? Na hindi niya napatunayan na ginastos sa tama. Kaya nga pinagbabalik siya no mula doon sa 125 million. Kino-question ng 73 million doon. No? At ang buong question natin diyan, yung kasi hindi lang yung confidential funds ng 2022, pati na rin yung confidential funds ng 2023 para sa Office of the Vice President at saka ng ng Department of Education. Kaya 612.5 million ang kino-question natin na confidential funds diyan. Ito dapat sa bulsa niya manggaling, yung ibabalik na pondo mo to. Oo. Yes, oo. Dapat kung hindi niya mapatunayan na ginamit ng
ng tama yan, no? At walang justification. Dapat na maibalik. Katulad nung ano, di ba? Kasi ano na yan, ill-gotten wealth din yan kapag hindi siya naibalik. Di ba? Katulad doon sa mga DPWH na mga opisyal, di ba? Binalik, may mga nagbalik doon ng Opo. mga kotse, mga Alcantara. kagamitan, Ng pera. 200 meter. Ma'am, di ba sabi noon nung unang mabisto yung issue na to, no? 19 days niya ginastos yung 125 million. Oo. Tapos naging 11 days. Tapos nung sumulpot si Madriaga, 24 hours lang 24 pala. hours. Oo nga no? Talagang ganon kalupit, no? Itong si VP Mabilis. Sara. Kung Sa totoo yung sinabi confidential. niya na i-distribute na, mali-mali tayo na, no? Within 24 hours. Tapos yung 125 million. Naalala ko pa yung sinabi ng isang abogado ni Sara na hindi daw impeachable yun kasi DepEd Secretary daw si Sara, hindi daw Vice President. Pwede kayang ihiwalay yun? Well, hindi pwede kasi concurrent yung position kaya hindi pwedeng Opo. mahiwalay yun. Kasi ang mag-aano doon, magpiprevail doon, Vice Nakapasok pa si President. Caprine. Caprine, pakibuksan daw ang video. Caprine. Nagluloko rin yata ang ano dito, wifi sa Italy. Namamahay kay Caprine yan kasi kababalik lang niya. Cap. Yun, Cap. Baka may katanungan ka kay Congresswoman. Ando na kami sa second article yung confidential funds. Okay. Bali, gusto ko lang din itanong yung parang mas abanting senaryo. Paano ho ang mangyayari o ano ang gagawin ng Makabayan Block kung halimbawang ma-acquit si Inday? Well, kung sakali pong ma-acquit si Inday, no, may mga iba pang may mga iba pang mangyayari po diyan, Caprine, kasi yung mga criminal act ay pwede yang kasi ngayon parang administrative yung ginagawa, di ba? Para matanggal, mawalan ng karapatang maboto. At hindi siya ligtas pa rin doon sa criminal mga criminal cases. Like yung ginawa niyang grave threat, di ba? So, ayun nga sabi ng NBI magkakaroon daw ng natapos na yung kanilang case build up. Ewan ko lang bakit ganun katagal na kinasuhan. Ewan ko pero alam ko pinatawag yata siya minsan o second dalawang beses. Pero hindi siya nagpunta noon, no? Parang ganun. Oo. May kakaroon ng criminal charge yan tapos yung sa yung hidden wealth, no, yung sa salin niya. So magkakaroon pa po yan ng mga kaso. Ano ba ang gagawin ng Makabayan? So kami po tuloy pa rin, no, i-expose talaga natin, tuloy natin pag-expose daan kay Sara Duterte. Kung sakali mang hindi siya matuloy na ma-impeach, pwede pa rin siyang tumakbo. So, syempre tayo, puspusan yung ating pagkakampanya na hindi siya ma-elect as president. So, medyo advanced si Caprine, no? Tignan natin kung ano pa yung mga mangyayari diyan. Pero wala namang kaba si Caprine na Kasi kung hindi siya ma-impeach, ang inaalala ko kasi sa klase ng justice system sa Pilipinas, malapit na ang 2028, yun ang pinag-aabangan ng lang lahat dahil tatakbo nga siya. So, kung sasampahan siya ng criminal case, alam naman natin kung gaano katagal bago matapos yung criminal case. Kaya makapapasok pa rin siya sa pagiging kandidato ng pagka-presidente. Yun ang malaking ang malaking alinlangan natin sa pangyayari na katulad dati. Ayaw nating mailuklok si Bongbong Marcos, pero nangyari. So nakita na natin, meron na tayong mga aral na ang mga hindi natin mga gusto nakakapagbalik sa pwesto o kaya nandyan pa rin sa pwesto. Ganun ka minsan, ganun ka nakakalungkot na
ang pangyayaring ayaw ng taong bayan ay nananatili, no? Parang ang hirap mong maglaan ng panahon ng pinansya para paghandaan ang mga ganitong klase ng mga kaso, pagkatapos ganun lang din ang kauuwian. Kung makabalik uli sila, anong klaseng bansa mayroon tayo pagka nangyari yon? Ganun pa man, siguro tumutok na lang tayo kung ano ang nandyan ngayon sa natin, sa harapan natin, dahil ang kailangan natin talagang itambol yung facts. Ano ba ang facts? 'Di ba? Parang gusto natin sabihin na hindi ba siya nagnakaw? Yun eh. Paano niya mapapaliwanag yung AMLAC? Paano ipapaliwanag yung labas-pasok Kaya doon sa ito ang kanilang bentahe, no? Yung pagdinig Mga sa ebidensya. Malilinaw yung na mga ebidensya, lumabas. oo. Yun ang dapat nating ngayon, maipaliwanag din sa ating mga kasamahan. Kaya siguro kung mas mapapalalim ni Con Castro ang mga tungkol diyan sa mga ebidensya, na hindi siguro magiging hadlang na malaman ng taong bayan kung ano talaga yung katulad ng BIR documents na ayaw nilang ipabukas ngayon. Puro technicalities ang diskarte ng kampo ni Inday. Kaya siguro Con Castro, kung ano po ang may bibigay nyo pang mga pagpapalalim tungkol diyan sa mga ebidensya na napakaliwanag naman. Ma'am, doon na po tayo sa pangatlong article, yung sa bribery. Well, doon sa bribery, saksi din ako diyan doon sa paghearing, no, pagdinig doon sa House of Representatives noong 19th Congress. Merong 2, 3 yata na nagpatunay na nakatanggap sila ng suhol. Ito kasi ito yung mga miyembro ng procurement, no, and bids and awards committee sa DepEd, na nagpadala daw si Sara Duterte ng pera para sa kanila. So yun in-expose naman yun nung isang USEC, isang direktor, meron pang isang empleyado. So yun yung bribery na nakaso. So sila yung naka-line up na witnesses. Yes, so kung mapapatunayan talaga na, siyempre kailangan patunayan yan na talaga bang galing kay VP Sara yan. Oo, yung money trail, talaga bang so paano nyo mapapatunayan na iniabot or may galing talaga kay Sara Duterte yan, and for what purpose? So yun yun yung naman panahon na DepEd o yes. nasa OBP? So yun yung panahon na DepEd siya noong 2023, no? Nung DepEd siya. So yun naman yung pangatlo. Ay tapos yung well, kailangan talaga napatunayan ng prosecutor na galing talaga kay Sara Duterte yung bribe na yun. Yung pang-apat, hidden wealth. Ito yung hidden wealth. Medyo mabigat din ito, no? Marami tayong mga patunay diyan na based doon sa mga nakalap natin sa mga prosecutors. So isa diyan, 'di ba, yung napasadahan na yan halos, no, yung kanyang salin mula noong siya ay naging vice mayor hanggang sa naging vice president siya. Yung salin niya merong 2019 hanggang 2024, hindi niya idineklara doon yung kanyang money in bank at saka money or cash on hand. No, cash on hand, money in bank. Tapos meron pa siyang hindi na ideklara ng mga ari-arian. Ang dinig ko diyan, ipipresent yung kanyang pag-aari ng mga barel na more than 50 yata, no, na mga barel na hindi dineklara kailanman sa kanyang mga salin. 'Di ba? Tapos hindi po yata nakadeklara yung almost 2 billion na transaction na nakuha sa AMLAC. Hindi, yun, more than 6 billion yun, no, na mga labas-pasok na mga pera sa iba't ibang mga bangko, no, including yung mga joint accounts nila ng mag-asawa tsaka ni Sara ni Digong, no. So yun, wala kayo dineklarang cash in bank mula nung 2019, and yet labas-pasok yung pera mo, labas-pasok yung pera
no? Mhm. So paano nangyari yun? Yung 6.7 billion na yun, more than 6 billion na sinasabing napaspasok. Kaya Tapos wala medyo pa sa mabigat atin. yun, no? Mabigat yun, yung ano na yun. Kasi under oath ka doon sa SALN, tapos hindi ka nagdeklara ng tamang SALN mo. Mhm. No? Kaya talagang doon tingin ko mabigat yun, tsaka yun sa confidential funds. So yun yung mag-unfold pa yan, di pa natin alam kasi hindi naman tayo masyadong privy dun sa iba pang mga documents, mga ipipresent ng prosecutor, na mga witnesses at iba pa. So paano ba natin paano ba maipapaliwanag 'yan sa taong bayan? Kaya nga po ang Makabayan kasama nung Bantay Impeachment na iba't ibang mga organisasyon 'yan, talagang ito 3 araw pa lang every after ng ng pagdinig, nagpapaliwanag tayo sa taong bayan, no? Meron tayong Bantay Impeachment Watch, no? Nakikita natin 'yan every 8 PM, no? Ng gabi at nagtatalakay tayo kung ano man yung mga naging nangyari, implications, Saan po yan, araw. Congresswoman? Ha? Saan po namin masusubaybayan? Doon sa mga sa Facebook ng Facebook. Makabayan. Oo, Apo, ni-stream Facebook mo. ang live natin Parang yan. assessment po yan ng mga nangyayari. Yes. Ano. Oo, assessment nung nangyayari. Tapos yung everyday din po, every trial ay meron din tayong inilalabas na update ang Makabayan, no? Naglalabas din yung KBKK, no? Ito naman yung yung formation ng iba't ibang mga organisasyon laban sa korupsyon. Yung KBKK at saka yung Tama Na, no? Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abuso. At yan, nakapaloob tayo doon, ang Makabayan at ang bayan nandoon. So ang dami po nating ipinalalabas, no, ng mga pagsusuri dito sa impeachment, ano yung mga pwedeng mangyari. So mababasa nyo rin yung mga pagsusuri din ng bagong alyansang Makabayan para magkaroon ng maintindihan ng taong bayan yung mga nangyayari. Kasi napansin nyo, Inglisan ng Inglisan, Ingles ng Ingles. Kaya ang layo, sabi nga namin, ilapit ang proseso, ilapit ang lengguwahe sa mga mamamayan, no, sa tao para maintindihan. Meron din tayong sa next week sisimulan na natin yung watch party, no, na sa isang komunidad, sabay-sabay na manonood ng impeachment hearing, trial, tapos para mas after that naipapaliwanag sa taong magpapaliwanag. bayan. Yes. So yun ang mga ginagawa. Tapos gagawin, meron na rin mga forum discussion sa mga paaralan, sa mga estudyante naman, no? So yun yung ginagawa natin para mailapit din sa taong bayan. At yun nga, patuloy yung ating pagmo-monitor talaga dito sa impeachment na ito. Kaya tayo ay umaasa, no? Talagang malakas din ang kumpiyansa natin na yung mga ebidensya ay malakas at magpapatunay talaga. Kasi iba kasi yung impeachment sa karaniwang pagdinig sa korte. Kaya ang nangyari nung last week, parang judicial court ang nangyayari, no? Masyadong technical, masyado technical talaga. nila. Kaya ang sinasabi natin, yung ating mga representative sa Kongreso, sa kanilang mga pahayag, sabi nga ni Tonchi, Sara versus Sara, no? Kasi yun na mismo na nga yung at magpapatunay, no? Kaya ano pa ba yung hahanapin ninyong pag-authenticate ng video na yan, no? Alam nga namang may nagtangka pa nga na i-relate yan sa AI. Narinig nyo ba doon sa hearing? No? Parang nag-i-insinuate na baka AI yan, yung mga ganito. Well, ano na yun, parang talagang papalusot na lang yun. Inamin na halos na may gusto lang akong itanong. Bali, doon kasi sa pagbobotohan, 16 ang kailangan para mag-convict. Doon po sa nakikita niyong grupo ng mga senador na pwedeng mag-convict, makuha kaya yung 16 na yon sa kasalukuyang bilang? Well, sa ngayon, ilan ba sila? 13.
no? Tapos 8, 30 ng majority. 30 ang majority. Pero hindi pa natin natitiyak doon kung talagang boboto sila para sa conviction, no? So, syempre, hindi tayo Pero kung nag-iilusyon. ano yung Kasi pagbabasehan ko? marami dyan. May mga nandiyan dyan sa 30, 30. nagpapahayag din ng pagkiling kay Sara Duterte, no? Tapos yung 8. Meron dyan talaga yung hardcore. Karine o Kap Karine, yung may hardcore dyan, di ba? Si Amy Cayetano. Marcos, si Robin. Magkapatid na Ewan ko lang Cayetano. si Bongo. Hindi ko lang alam. Parang hindi. Tapos, sino pa ba dyan? Yung magkapatid na Magkapatid na Cayetano, Villar. mga hardcore. Kaya, titignan natin, timbangin talaga natin, titignan natin talaga. Pero hindi tayo talaga kumpiyansa, no? Hindi tayo umaasa na talagang mahihirapan tayong makuha yung 16. Kaya nga talagang dapat yung prosecutor talagang they should try their best na talagang makumbinsi yung iba pa para makabuo ng 16 at makonvict si Sara. Kaya tayo sa Makabayan, Kap Rene, hindi tayo umaasa no, na makukuha yung 16. Pero medyo matagal pa naman itong mga hearing na ito. No, malay nyo mag-iba ang ihip ng hangin. May mga iba pa dyan talagang naliwanagan. Oo, naliwanagan doon sa mga witness, sa mga dokumento. Sariling intention lang. Oo. So, maasa tayo sa ganun. Tsaka po siguro kung mailalabas talaga yung mga ebidensya na talagang totoo, siguro po wala namang sasama na kay Sara palubog na yung barko ni Sara. Kasi may mga sariling intention din naman yan, yung mga re-electionist yung iba. Siguradong babalik ka din yan. At saka patunay din na 'di ba, yung sa impeachment complaint, 257 ang bumoto na mga kongresista. Mas malaki pa yan Dumami pa sa first impeachment na 215. And mayorya mga 60 to 70% diyan ay galing yung Mindanao Block ay 70%, no? 60 to 70% ang bumoto for the impeachment, no? Ikukumpara natin dun sa una na impeachment. Kaya talagang talagang mayroong pagbabago. Anong malay natin, Kaprine, no? Baka pagdating ng kalagitnaan pa lang ng trial, may mga nag-change heart na diyan na mga senator judges. So makikita natin. Follow up lang kung personal ninyong pagtingin, pabor ho ba kayo o aprobado ba kayo doon sa pagiging presiding officer ni Cheese Portwid? Cheese. Well, siyempre nagkaroon siya ng lamat sa atin doon sa naging papel niya na na-delay yung first impeachment complaint. Hindi rin ako masyadong nasasatisfy doon sa kanyang pagpipresiding officer kasi masyado siyang lenient, hindi ko lang alam kung ano na mangyayari sa mga susunod, 3 araw pa lang naman. Tignan natin. Tingin ko kasi siya yung most capable dahil abogado siya. Naka-experience na rin siya ng mga karanasan sa impeachment, 'di ba? Kaya tingnan natin kung mariredeem niya yung sarili niya mula doon sa naging masamang record niya sa taong bayan. So, kasi tingin natin siya yung parang most capable, na maging presiding officer. Set aside muna natin yung naging record niya. So, tignan na natin kung talagang mariredeem niya nga yung sarili niya. Pero sabi ko nga sana nga ganun ang mangyari, mabago at saka yung style niya na pagiging lenient, pagiging parang nakita niyo parang lahat na lang pinapayagan niya, yung mga objection, yung mga whatever na hindi naman mahalaga,
ay pinapayagan niya dun sa ano pa. Gusto niya siguro ipakita na ang pagiging impartial niya. So yun, ako tingin namin, bigyan natin siya ng konting benefit of the doubt. Sana naman magampanan niya yung tungkulin niya. Saka ma'am, favorable na rin yung naging posisyon na yun para mamulat siya. Kasi talagang dapat tutukan niya yung mga bawat pagdinig, di ba? Kaya bawat labas ng mga witnesses, ng mga ebidensya, nakatutok siya. Kaya baka matauhan. Sana nga Yes, oo. So, tignan natin kasi bandang huli naman at the end of the tunnel, makikita natin ang boto pa rin ng mga yan kung saan sila talaga papanig. Sa taong bayan. Kasama din siya sa boboto, di ba? Oo, kasama to. Kahit Oo, kasama siya doon sa 16. Ang Senate President po ba kasama din sa boboto? Hindi. Yes. Kasama Yung din. deciding, kasama siya. So lahat sila na 21, dahil 3 ang nawala. So kung ang susundin po ay yung 2/3 ng bilang, 21, ilan ang Hindi. 7. Hindi. Bali ang Kung 21. niyan ay yung Supreme Court. 21. 21. Kasi hanggang na yung 3 Ano yan Kasi yung sinabi ng pagtatalunan pa talaga yan no, yung sa Supreme Court or whatever. Ang mahalaga diyan, yung makuha yung 16, no? Para hindi na umabot yan sa Supreme Court. Para safe, no? Makuha yan through kung yung sundin sa man yung mga kabilang 2/3, at least yung 16 safe na talaga kung talagang. Saka mas magandang pagbasehan dahil ibig sabihin, may mga natauhan sa kabila at lumipat sa kabila. Yun. Sana nga, doon nga sana daw nga. sa kaso ni Supreme Court Justice Corona ay nung una ay walang Walang pumapanig. Pero nung pagtatapos nung Mga paglilitis, nabigla na lang dahil nakonvict siya yun ano lang naman sa salin yun. sa salin. Ito, Dami. 4 tong articles of impeachment na to. Saka Ako lahat halos may ebidensya. Medyo nalilito lang ako kung Castro dahil ang nag-i-interpret ba ng batas hindi kayang mag-interpret ng Senado? Kasi kung bawat interpretasyon ng batas, lagi kang magtatanong sa Supreme Court, parang anong silbi na meron kang sole power na mag-impeach dahil yun ang nakasaad sa konstitusyon. Pero parang huling nila, sa mga usapin ng ng konstitusyon, parang kailangan mo pa ng Supreme Court. Ba't ganon? Medyo nakakalito. Well, kasi ang pinagbabatayan talaga natin, Kapren, ay yung kung ano yung talagang provision sa konstitusyon. Kaya kung wala sa konstitusyon, hindi nasabi, Supreme Court ang mag-i-interpret. Halimbawa, wala naman sa sinabi sa Supreme Court na kapag merong mga na-detain, merong mga nagtatago, ay hindi nakasali yon sa botohan. Ano kasi dun medyo kung walang sinasabi sa provision, ang mag-interpret talaga diyan ay yung Supreme Court, no? May kakayahan yung mga senado pero tingin niyo ba, Karen, yung mga senador natin ngayon, yung kasi kasalukuyang nila, competence nila ay di ba? Makakapag ba? Hindi, kasi ang interpretation talaga nasa mandato 'yan ng Supreme Court. No? Kaya it's up to them. Kaya talagang talagang kahit na merong iba't ibang interpretasyon ang senador, ang huling say pa rin diyan. Supreme Court pa rin. Ang Supreme Court pa rin. So ganun kasi ang sistema natin na hindi natin pwedeng maiwasan. At maganda naman ngayon kasi ngayon na may marami ring petisyon para pigilan, di ba? Ito, merong huling petisyon ang grupo ni Sara Duterte na patigilin ang impeachment trial. Pero hindi kumikibo ang Supreme Court. Yung mga petisyon na nagko-question din ng mga teknikalidad ulit, no? Hindi rin kumikibo ang Supreme Court. Baka syempre, hindi naman natin sinasabi kasi na tama lahat lagi ang desisyon ng Supreme Court, no? Meron talagang tingin natin ay hindi tama. Kaya talagang talagang
Sana hindi na mangialam ang Supreme Court dito, lalo na ngayon na nagpapatuloy ang hearing, at babayaan nila yung sole mandate ng Kongreso, yung impeachment yung impeachment process. Saka malakas po ngayon yung Okay. public opinion. Na Yes. natatalo na nito yung yung mga memes na lumalabas, pati yung mga na nakabase lang doon sa mga technical o kaya yung mga maliliit na bagay na mga walang kwenta. Yung mga pati yung sinasabing yung Xerox copy. Yung So doon kumuha na sila ng mga nagpicture na ng mga sinerox na pera. Yung mga ganong kabababaw ba ng mga nila, mga inilalabas Pero maganda sa social marami media. marami tayong mga natututunan dito Yun nga po sa impeachment trial na yan. Another lesson learned yan na naman yan ng taong bayan. Kaya lang gusto talaga natin sa makabayan, sa bantay impeachment, na talagang itong proseso na ito na nangyayari sa ating kasaysayan ay dapat na, sabi natin, ilapit sa taong bayan. Ang proseso, pinaka-basic diyan yung language, na maiintindihan ng taong bayan. Tapos yung pag do away with the mga technicalities, kasi hindi naman ito dapat nasa impeachment court. Kaya sabi natin baka magbago sa susunod na mga araw yung pagdinig, na hindi na mag-dwell into more technicalities and drama. So yun yung yun yung kahilingan natin. Para mainam na naglalabas ng mga Gusto puna, kong komento at opinion yung mga may alam sa batas talaga na nag-i-interpret ng mga nangyayari sa bawat pagdinig. Gusto kong balikan yung grave threat, Kong Castro, yung grave threat. Yes. Oo. Kanina nawala si Captain nangyari ba nun ang nangyari ba yung grave threat o AI produce yung grave threat? Kasi parang lumalabas hindi totoo yung parang naghahanap sila ngayon ng dahilan o ng palusot para maging katanggap-tanggap yung pagbabanta sa buhay ng pamilya Marcos, no? Kaya gusto kong malaman kung ano ba talaga yung pangyayaring yun, hindi ba niya yung ginawa o dapat nating tanggapin na merong pagbabanta sa ating mga buhay, okay lang. Parang na-raise rin yata yan ni Senadora Ontiveros. Well, una-una, napatunayan doon sa 3 araw, yung video na yon ay authenticate, walang binago doon sa video na yon, hindi siya alterated, hindi siya talagang AI, ay nasaksihan naman ng buong sambayan ng Pilipino yan yung video na yan kasi live yan noong November 23, 2 oras na StreamYard. napuyat ang mga Pilipino kapapanood ng press conference na yan, na online na press conference na yan. Tapos napanood din yan ng buong mundo, ang daming mga nag-comment diyan sa buong mundo na iba't iba, pati New York Post, mga iba't ibang mga periodiko diyan na yung Vice President ay pinagbantaan yung kanyang presidente. Kaya in terms of authentication na yan, lang yan, teknikalidad. Kaya sabi nga namin, bakit ba dyan nabuyo na talaga inililigaw tayo ng depensa. Tapos kaya ipinakita din yung video ni Zulaika kasi, pero maganda rin yan kasi bala nga yan ng prosecutor, na lumabas yung video ni Zulaika, ipinresent ng defense na nakatulong yan para sa prosecutor. Para mapatunayan talaga na nandoon kasi si Zulaika ay isa sa present doon sa press conference na yan. Hindi siya pwedeng magsabi pinatunayan din nung abogado tatanungin nila yan na kung andoon ka ba, tatanungin yan kung narinig mo ba itong sinabi na ito, hindi siya pwedeng magsinungaling dahil nakita naman ng lahat na yan, hindi naman pwedeng mapalitan yung video na yon. So, tingin natin sinabi rin ng abogado ni Sara Duterte na si Sara nga nagsalita na yun versus Sara na isang ina. Oo, hindi mahirap mahirap tibagin yung video na yan na kaya nga sabi nga natin si Sara mismo yung nagdiin sa sarili niya diyan sa video na yan, diba? Kasi hindi pwedeng papabulaanan yan. So, yun.
Patitignan pa natin next week kung paano ang strategy ng prosecutor tungkol dyan. Kasi Huwag tayong bibitaw talaga. kung Buti ako naman na, laging kung high tayo, coverage. kung tayo na hindi abogado, di ba? Pwede nating matanong doon na nandoon ka. Simple lang ang tanong ko doon nandoon ka ba sa press ko na yon? Narinig mo ba? O napanood mo ba na sinabi ni Sarah? Yun pa lang, bawal, hindi siya pwedeng magsinungaling na sabi niya, hindi totoo yan, AI yan. Diba? At saka may mga journalist, di ba? Sinabi Binanggit ko kung sino yung mga napalabas journalist na ng yun. Mga prosecutor, taga saan? yung mga nandun, may mga journalist doon na 6 na magpapatunay na sinabi ni Sara Duterte yon doon sa during the video, during So, the doon pa press lang, conference. Bingo Tsaka na. Kaya hindi na napakinggan ko hindi na kanina, mapapabulaanan yung video na yon. Hindi na siya madi-discredit. parang napakinggan ko kanina na yung Director General, Director ng NBI ay parang paano ba yun? Nalaman nila kung sino talaga yung hinire ni Sarah. Oo. So lalabas din 'yan kasi bago 'yan, no? Hindi yan lumabas sa mga Natunto nila kung sino. Pero ang binanggit daw ay tao, hindi daw assassin. Yun. Pero yun yung papatay. Natunto nila yun. Kahit ano pang ano nila, no, paglilito nila sa mga wordings, sa mga words, sa mga ano, yung assassin, di ba? Kumausap na ako ng tao na papatay doon sa. Di syempre assassin yun sa magandang salita lang ng English. Mamamatay tao, no, talaga. Ma'am, hindi na namin kayo masyadong pupuyatin. Mensahe na lang po ninyo at panawagan sa aming mga taga-subaybay, tagapakinig ng mga OFW dito sa Europa at pati rin para sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Well, muli salamat sa ugnayan sa Himpapawid, no, Radyo Roma sa pag-invite sa atin para magbigay linaw kahit papaano doon sa mga pangyayari dito sa ating bansa, sa ating mga kababayang mga OFW diyan sa Europa. Alam ko sinusubaybayan niyo to, no, yung impeachment na yan, at sabi ko nga kanina tagumpay na tayo, no, dahil sa persistent na pagtutulak ng taong bayan para matuloy itong impeachment trial ay tagumpay na po tayo doon pa lang, at nakita natin nagsisimula pa lang po, wala pa yung exciting parts. Wala pa yung very interesting part na yung sa atin sa Makabayan tungkol sa confidential funds. Talagang magbantay po tayo, tuloy po natin at gawin po natin yung iba't ibang mga pamamaraan para maka-reach out tayo sa ating mga kababayan diyan sa Europa para maintindihan nila itong nangyayaring impeachment trial at proceedings, at syempre bandang huli sama-sama nating makuha talaga yung buong katotohanan, yung katotohanan sa pamamagitan ng trial na ito, at mapanagot si Sara Duterte doon sa kanyang ginawa, kasalanan sa tao. So, yun lang po, at ingat kayo parate sa inyong mga ginagawa diyan sa iba't ibang mga bansa. Maraming salamat po. Ingat din po kayo. Salamat, Kong Castro. Salamat po.